Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa naganap na yung nga dyan sa Kongreso, naganap na hearing. Ngayon ay ang title ko po ngayon ay Sara Duterte nahayag mga bank transaction at natamimi o natahimik. Ayan po no. Walang masabi yung mga attorney niya, yung 16. At saka siya din ay denial lang. Pero wala nang maniniwala dyan. At yung naman mga attorney niya ay, ang sabi ay sa Senado na lang sila sasagot. O doon na lang sila magbigay ng siguro yung mga sagot nila. Ay wala na yan. Para lang yung dati yan na ang sinasabi ay I will answer in a proper time and in a proper forum. Pero pagdating doon wala na rin. Di ba? Oh. Hindi kasi pwede na ngayon ang denial. Hindi na pwede yan kasi nga detalyado na po eh. At na-verify yung sinasabi ni Trillanes na totoo na ang mga Duterte ay tumatanggap ng pera galing sa mga drug lord. Ayan po. At na-verify yan doon sa bank transaction. At okay na po yun. Yun lang ang hinihintay ng mga tao eh. Ang panang iba eh, na-vindicate si Trillanes. Ay oo nga, 10 years na yun eh, hindi ba? 2016 pa niya sinasabi eh. Ay ngayon ay nakuan siya na napatunayan niya at dahil doon ay natanghal siya, itinanghal siya na siya ang totoo. Ayan po eh, natanghal. Ayan po Ngayon ay dahil sa utos o panukala ng Supreme Court, tignan nyo po ang nangyayari, Tingnan nyo po ang nangyayari. Dahil sa utos, kasi nag-utos po ang Supreme Court na dapat daw ay bigyan si Sara Duterte ng panahon para mapakinggan, number 1, at masagot yung mga akusasyon sa kanya. Diyan lang sa lower house, Yan po ang panukala ng Supreme Court na ang sumulat ay si Justice Leonen. Ay, palagay ko lang kwan nila yan. Pakana nila yan nung mga attorney ni Sara Duterte. Kasi yun ang plea nila eh. Yun ang pleading nila na dapat daw ay marinig ni Sara Duterte yung kaso at bigyan siya ng pagkakataong maliwanag. Yun ang plea nila. Their plea is to hear or to answer. Yun ang plea nila. At yun na nga ang sinulat ni Justice Leonen. O sige, di yan ang gusto nyo. O, kailangan daw si Sara ay bigyan ng pagkakataon mapakinggan masagot doon sa lower house pa lang. Ay ayan na nga nangyayari. Hindi ba? O ay adi dyan pa lang nakuan na siya.
nagisa, hindi ba? Sa sarili niyang desisyon o sa sarili nilang plea o sa sarili nilang panukala. Nabunyag ang mga kayamanan na nanggagaling sa drug lord. Yung drug lord ang nagdideposito doon sa bank account ni Sarah at sa kaniman Scarpio, hindi ba? O, ayan, umabot ata ng 6 billion eh. O, ay, wala na yan, wala ng tao na maniniwala dyan. At parati ko nga sinasabi dito, kahapon ay nagbuklat ako no mga comment section eh, sa sa YouTube. Yung mga katuwiran nila, yun pa rin dati. Kaya nga kako machine eh. Ang katuwiran nila ay galit daw si Trillanes dahil inayawan ni Duterte na maging vice presidential candidate. Inayawan. Ay kung ako, niluluko ko na nga lang sila eh. Sinasagutan ko eh. Oo nga, kako. Galit si Trillanes dahil hindi siya kinuha noon. O kaya ngayon ay ganyan na nangyari. O ganun na lang, hindi ba? Kung ano yung sinasabi nila, yun na rin ang sasabihin ko. Nagalit kako si Trillanes dahil hindi siya kinuha. O, ay ano ngayon? O, hindi ba? Nagalit? Ay para lang si Mutabato yan eh. Nagalit din. O, saan na ngayon si Mutabato? O, tumitistigos na labang kay Duterte. Ganon din kako si Las Cañas. Nagalit. Hindi ba? O, saan siya tumitistigos? Naandun na sa dahig. Hindi ba? Tumitistigos siya labang kay Duterte. Ayan po eh. Nagalit eh, kako eh. O, hindi na sumasagot eh. Ngayon, ito naman kako si Trillanes, inuulit ko lang po yung sinasabi nila. Hindi siya kinuha o tinanggihan siya as vice presidential candidate. Nagalit. O, ay wala namang bearing yun eh. Hindi ba? At lalabas pa ay namitigate naudyukan pa si Trillanes na magalit. Ay anong kaya nga kako ito mga masin lang ito eh. Hindi iniisip at saka hindi nila maipaliwanag. Pagkatapos nung sinabi nila na kaya daw galit si Trillanes dahil hindi daw siya kinuha as vice presidential candidate. Ay oo nga kako. Oo. Ay ano mas lalo nilang dinadagdagan ang problema. Hindi pala kinuha kako eh. Adi magagalit yan. Hindi ba? Oo. Magagalit yan. Oo. Sinususugan ko pa yung sinasabi nila kasi matagal na pong issue yan eh. Matagal ng issue. Ay kaya nga kako mga machine na lang itong nag-a-answer eh. Kasi kung totoong tao yan, sasagutan niya. Ang dami ko po na sinasagutan na ganyan. Yung para bang kung ano yung sinabi nila ay sususugan ko pa. Oo kako, nagalit yan. Oo. Ay ano ang bearing yan? Wala naman eh. Wala namang pakialam yan doon sa ginawa ni Sarah eh. Kasi hindi naman niya alam yun eh. May nagbigay lang sa kanya ng mga dokumento at biniripay niya yung mga dokumento ay totoo. Kaya hanggang ngayon, yan ang nilalaban niya. Tiwalang-tiwala siya doon sa tao na nagbigay sa kanya. Yan po eh. Parang prosecutor lang po yan. Halimbawa, ito si Samuel Martires. Prosecutor siya, no? Ombudsman siya. O, para i-prosecute niya yung mga tao na nagkasala, may kinakausap siyang tao, yung mga witnesses, hindi ba? O yung may alam. At kung nakakausap siya ng tatlo, ay sasabihin na niya, ay nagnakaw yan, nagnakaw ito ninakaw niya. Ganun po ang prosecutor. O, kaya nga nagtataka ako dito kay Martires eh. Hindi ba? Sa katandaan eh, ay sabagay, kasi yan eh. Na kwan lang yan, na-appoint lang yan sa, siguro wala talagang kwan ito eh. Walang kakayahan.
At yun nga, ganyan na lang ang ginagawa niya. Ngayon, iyan na nga po ang sinasabi ko. Noon pa yung plano nila ng Supreme Court naging patibong sa kanila. Ayan po, hindi ba? Naging patibong o naging trap. Na-trap sila dyan. Ay bakit? Ay sinabi ng Supreme Court po na bigyan pagkakataon si Sara marinig at masagutan. Ay hindi naman humaharap kasi nga alam niya guilty siya. Hindi ba? Kaya nga kako, lahat ng plano nila nagiging trap o nagiging patibong. Their table become a snare unto them. Ayan po, yung lamisa nila ay simple, nagmi-meeting po yan Nagmi-meeting sila yan. Yan mga attorney niya, yan 16 o 6 na lang kamo. At siguro ay rotation yan, hindi ba? 24 hours. 6, adi, ilan na yun? 18 ba yun? Hindi ba? Ay wala din. Kahit na anong iplano nila, wala din yan. Ito po isi-share ko lang po sa inyo na papatunayan ko yung mga gawa ng mga ganyan, yung 16 na mga attorney na kunyari ay magagaling, wala yan sa harapan ng Panginoon. Trap lang yan o magiging patibong yan sa kanila. Yan mga plano nila. At yan nga, nakikita natin sa ating mga mata. Hindi ba? Maswerte tayo. At hindi lang natin na-i-imagine kung hindi nakikita natin sa ating mga mata ang nangyayari. Hindi lang yung naikwento sa atin, hindi lang yung pinapanalangin natin, nakikita natin na nagiging trap. Hindi ba? Romans 11 verse 9. And David says, may their table become a snare and a trap, and a stumbling block, and a retribution for them. Ayan po. Nananalangin si David. Kaya nga, hindi ka ako masama ang manalangin ng ganyan. Hindi masama po. Lalo na kung nakita mo na si martyrs ay hawak nila. Ako nung nakita ko ang Supreme Court na hawak nila, ay nananalangin na po ako sa Diyos. Kasi wala na po Lalapit na lang tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan. Hawak nila ang pulis, hawak nila ang military, hawak nila ang ombudsman, hawak nila ang Supreme Court. Anong mangyayari dyan? Hindi ba? Pero nga, itong mga plano nila ay magiging trap sa kanila. Ayan po. At binasa ko na po ang pinanggalingan niyan. Hindi ba? Sa Romans 11 verse 9. Pero ito ay sabihin natin saan nanggaling yan. Ay sinulat sa Romans, sa Book of Romans. Pero dito nanggaling talaga sa Psalm 69 verse 22 hanggang 23. At ito po ang ating mababasa. Let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Ayan po ang panalangin ni David. Hindi ba? Yung inaakala nila na sa kanila ay makakatulong welfare Hindi ba? Sa ikabubuti nila, yun nga, ang sinabi ng Supreme Court, walang hiya ito si Justice Leonie Bakit pakikialaman mo ang rules ng lower house? Sinabi na sila ang may authority dyan, sole authority. Bakit pakikialaman mo ang rules nila? Sige, ikuha na natin yan. Ikuha na natin. Padaanin na natin yung rules na ginawa ni Leonin. Ay ngayon, natrap sila. Hindi ba? Padaanin na natin. Yung table nila nagiging patibong. Hindi ba? Nagbi-meeting yan Puro meeting yan. Hindi ba? Pero nga, ang Diyos kayang gawin, yung table nila maging patibong. Kaya nga ngayon ang sabi nila doon na lang daw nila sasagutin sa Senado
Kasi nga wala silang maisip. At kahit na iisip pa sila, may table na naman sila yan eh. Magkakaroon na naman sila ng plano yan eh. Magiging patibong na naman yan. Kasi nakikita ko ay sobra na eh. Lumagpas na eh. Ay 7 years nga eh. Sabi ko ang year of completion eh. O time of completion o yung magic number. Hindi ba? Marami yan. Marami akong pinagkukuhanan. Bakit yung 7? Ano? At yun nga, ay ang ginawa itong daigdig 7 days eh. Pero yung ika-7 nagpahinga. Ganun po eh. Yun po ang tinitingnan ko diyan. Ang sabi po ni David, let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare. Hindi ba? Let it become a trap. Matindi po yan. Yung pagkasabi, yung pagkasulat, kumplito po eh. Hindi ba? Yung inaasahan nila na baka katulong sa kanila o sa ikabubuti nila, naging trap o magiging trap. Ayan po ay ito. 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 19. For it is written, ang sabi po ni Paul, ay nakasulat nga siguro yan doon sa Old Testament. For it is written, sabi niya, ay kinukopya lang naman niya siguro o kaya alam niya talaga yung mga Old Testament. I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent. Ayan po, hindi ba? Umaakto si Leonin na siya na ang pinakamagaling, hindi ba? O siya na ang pinakamataas. At yung mga desisyon niya hindi mababali, hindi ba? Pero babaliin po yan ng Panginoon. The intelligence of the intelligent I will prostrate. Ayan po eh. Nakasulat po yan ba? For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will prostrate. Ayan po. Ay Panginoon po ang nagsalita niyan, hindi ba? Totoo po yan. Basta ganyan, ginagamit nila ang intelligence nila sa kalukuhan. Hindi ba? Sa pagnanakaw. Anong sinasabi ni Sarah ngayon? Malinis daw siya. Ay sinong maniniwala dyan sa ganyan? Na pinakita na nga yung pumapasok sa bangko mo eh. Sa bangko ay milyon-milyon. At hindi lang siya. Lahat sila. Pati si Hanilit at yung anak niya. Hindi ba? Paano maniniwala pa ang tao dyan? At milyon-milyon. Umabot ka ng 6 billion eh. At hindi na kailangan yung mga ITR nila, hindi na kailangan yan. Paano nila winidraw? Hindi na kailangan yan. Yun lang pumasok eh. At saan nanggaling? Sino nagbigay? At ano ang mga time? Matindi na po yan. Hindi ba? Ay pero nga ay natural lang sa tao na alipin ng kasamaan. Kaya ganyan ipagtatanggol pa nila yan. Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po. Kaya, ayan ang sasabihin pa. Malinis siya. At pati ito mga abogado rin, ang hinahanap nila ay yun daw, bakit daw inappoint lang ito si April? Ay oo nga, inappoint. Wala pang bahid yan kasi ka-appoint. Hindi ba? Si Binaventura daw, ata ng AMLAC, siya ang pinakamataas siya ngayon, ay April lang daw inappoint. Ay oo nga. Ay kung mag-appoint sila ganun kay Martires, ay may bahid na yan. Yan, bata yan o bago, ay wala pang bahid yan ng korupsyon. Sa palagay ko lang kasi nga ay ang korupsyon habang tumatagal ka hindi ba?
Katulad yang kila Sara, hindi ba? Ay yung mayor, yung tatay niya ay panahon pa ng kwan yan. Panahon pa ni Cory Aquino ata yan. Matagal na, hindi ba? Kaya nga, tama yung findings ng mga tao, tanggalin na yung kwan yung, ano bang tawag doon? Yung kwan, yung sila lang ang nagiging mayor, hindi ba? Tanggalin na yun. Ewan ko anong, ibang topic kasi yun, ano? Sige po, hanggang dito na lang po, at, ayan nga, manalig po tayo sa Panginoon. I will frustrate the intelligence of the intelligent. Sabi po ng Panginoon. Kaya nga ngayon, frustrated sila. Hindi ba? Aywan ko lang kung mayroon pang abogado na haharap dyan para ipagtanggol si Sara. Ay, sa bagay, depende lang ang sasabihin. Kung sasabihin lang nila na, doon na lang namin sasagutin yan sa Senado, ay okay lang. Hindi ba? Pero yung ipagtatanggol niya na malinis yan, ay hindi, aywan ko lang kung malinis o walang ninakaw aywan ko lang sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.